Mainit na balita sa mundo ng volleyball dahil mukhang hindi maganda ang nangyayari sa isang collegiate team sa UAAP. At ano nga ba ang totoong nangyari sa pagbagsak ng kupunan ng volleyball ng UA Lady Warriors? Ito ba ay bunga ng matagal ng problema na tuluyan ng sumabog? At maraming issue ang nagdulot ng malawakang pagbabago sa kupunan. Kabilang na ang mga paratang ng maling pagtrato at pag-aabuso. Totoo nga ba ito? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang kupunan ng volleyball ng University of the East Lady Warriors ay isang programa na dating puno ng potensyal, pero ngayon ay naliligalig na sa kontrobersya. Hindi lamang ito isang kwento ng pagkatalo, ito ay isang kwento ng di umano'y maling pagtrato, mga pag-aagawan ng kapangyarihan at ang nakakapinsalang epekto sa mga batang atleta. Una, matagal nang tinanggihan ng UE ang mungkahi ng dating head coach na si Obet Vital na si Coach Alan Mendoza ang pumalit sa kanya. Ang mas malala pa, ang paraan ng pakikitungo ng paaralan kay Coach Mendoza na tinuturing ng mga batang atleta na maging head coach para sa UAAP Season 87 ay pinaglupitan at hindi nito nirespeto. Ayon kay Mendoza, sinigawan umano siya at ang sulat na nagpapatunay sa suporta ng Strong Group Athletics sa kanya bilang bagong coach ay ginamit para hampasin siya sa mukha ng isang opisyal ng paaralan nang iharap niya ito bilang suporta sa kanyang pag-a-appoint. Maliwanag na ayaw ng paaralang UE kay Mendoza bilang coach kahit bago pa man matapos ang Season 87 na may 0-14 na record ang Lady Warriors. Si Coach Alan Mendoza ay matagal ng assistant coach ni Vital sa California Academy na tinutulak na mga siwa sa kupunan. Hindi lamang ng SGA kundi pinagbotohan rin ito ng karamihan sa mga manlalaro. Sinabi ng mga manlalaro na dahil malapit na ang panibagong season, mahihirapan silang magkaroon ng bagong coach na magpapakilala ng bagong sistema. Sa kabilang banda, gagamitin pa rin naman ni Mendoza ang parehong playbook na ginamit ni Vital na may kaunting pagbabago lamang. Natatakot sila na ang pagbabago ng coach sa kalagitnaan ng season ay makakaabala sa kanilang pagsasanay at pagganap. Pero gayunpaman, hindi pa rin pinansin ang kanilang mga pakiusap. Pinagmumura nila ako, hinampas sa akin yung letter na dala ko at di raw nila kilala si Doc at Miss Kiara Cruz na team manager ng SGA that time for UE. Saad ito ni Coach Alan Mendoza. Dahil hindi pa rin kinikilala ng UE si Coach Alan Mendoza bilang lehitimong coach ng Lady Warriors, hindi siya pinayagang dumalo sa season opening press conference sa Mall of Asia Arena. Kasi hindi raw ito ang magko-coach at hindi nila ino-honor ang appointment ni Doc Obet Vital as successor nito. Kinumpirma naman ni Coach Obet Vital ang namuno sa kupunan bilang interim coach noong season 86 bago lumipat sa University of the Philippines. Ang sinabi ni Mendoza ay dinagdag na alam ng SGA ang pagbabago at bilang financial backer, may karapatan silang pumili ng coach. Sinuportahan din ng mga manlalaro si Coach Alan Mendoza at sinabihan ng mga opisyal ng athletics ng UE na panatilihin ang sistemang ipinatupad ni Vital na sinabi ni Mendoza na kanyang pananatilihin. Pero tinanggihan ito ng mga opisyal ng UE ang kahilingan ng mga manlalaro. Iginiit ni Vital na may katwiran ang kanilang posisyon dahil may kontrata sila sa SGA at ang SGA ang sponsor. Bahagi nito ay ang pagtatalaga ng mga coach ng SGA. Kaya pagkatapos umalis ni Coach Obet sa UE, si Coach Alan ang naging interim head coach para sa UE dahil gusto ng mga bata na sundin ang parehong sistema at ayaw nila ng bagong sistema, lalo na't malapit na ang simula ng season. Matagal na silang nagsasanay. Ang pagpapalit ng sistema ay maguguluhan lang sila. Nagbigay naman sila ng sulat na nagsasaad ng lahat ng iyon. Ngunit tila tinanggihan lamang ito ng Director of PE and Athletics ang sulat kaya may mga issue doon. Hanggang sa isang huling tawag mula kay Frank Lau, ang boss ng SGA, na nagpalinaw ng sitwasyon noon. Si Lau ang nagbigay kay Vital ng karapatang pumili ng kapalit. Pagkatapos ng insidenteng iyon, doon nagsalita si Coach Obet sa boss nilang si Sir Frank, pero ang paaralan ay hindi pa rin nakikinig.
Kaya kinailangan ng tumawag ni Frank Lau sa mga mas mataas at ipaalam sa kanila na ang itinalagang interim coach ni Coach Obet ay si Coach Alan. Dahil dito, si Coach Alan Mendoza ang namuno muna sa Lady Warriors habang sila ay naglalaro na dihado at walang naipanalong laban noong nakaraang season. Ang interbensyon ni Frank Lau ay pansamantalang nalutas ang issue sa coaching. Ngunit ang mga pinagbabatayan na problema ay nananatili pa rin. Ang kupunan ay nakaharap sa matinding kakulangan sa pananalapi at lumala pa ang sitwasyon. At hindi nagtagal, pinalayas ng paaralan ang hindi bababa sa 7 manlalaro. Ang natira na lamang ay 4 na sinasabing ang mga hindi nakapasa sa athletic standard ng UE. Gayunpaman, itinuro ni Vital at Mendoza na ang pagtanggal sa ilang manlalaro ay hindi lamang bunga ng tryout. Ayon kay Vital, bago pa man ang season 87, sinabihan na ang mga manlalaro na may posibilidad silang matanggal kung hindi nila tatanggapin ang bagong coach na sinasabing ang dating UE head coach na si Coach Jumbo Di Makulangan. Ang malupit pa rito, ang mga manlalaro ay binantaan na tatanggalin sa pagtatapos ng season 87 kung tatanggi silang tanggapin si Coach Jumbo na muling manguna sa season 87. Ito ay isang mabigat na statement. Dagdag pa nito, binantaan sila na tatanggalin ang scholarship kapag di sila sumunod sa bagong sistema. Ang nakikita niyang ikinabahala ay nangyari na nga. May mga manlalaro nang tinanggal sa programa. Idinagdag ni Coach Obet na ang pangyayaring ito ay humantong sa pag-alis ni Shamel Fernandez at lumipat sa UP kasama si Coach Obet Vital ay sina Cassie Dongallo, Jelay Guerrero, Kezi Madriaga at Jenaline Umayam, pati na rin ang dalawa na sina Claire Castillo at Yesha Rojo sa St. Benilde. Ang buong team ay pinatawag di umano sa opisina. Noong panahong iyon, si Shamel Fernandez, isa sa mga manlalaro sa California Academy, ay mananatili sana sa UE. Pero ang direktor ay nagsalita sa kanya at nagmungkahi na dapat siyang lumipat kasama sina Dongallo, Guerrero, Madriaga at Umayam sa UP. Pagdidetalye ni Coach Obet. Habang si Claire Castillo kasama si Yesha Rojo ay lumipat naman sa St. Benilde kay Coach Jerry Yee. Ang dalawang ito ay mananatili din sana sa UE ngunit dahil sa kawalan ng katiyakan at mga banta, nagpasya silang umalis at mas gugustuhing harapin ang mga kahihinatnan ng hindi agad paglalaro sa St. Benilde dahil sa mga patakaran sa residency kaysa manatili at matanggal sa pagtatapos ng season 87. Sa pananaw ni Coach Obet Vital, ang iba pang mahahalagang pagkakaiba sa pananaw sa pangmatagalang direksyon ng team ay pinalala ang sitwasyon. Halimbawa na lang nito na limit ang mga scholarship slots para sa parehong grassroots at women's volleyball program. Ang mas malala pa dito, walang budget umano ang inilaan para sa high school girls volleyball program sa pagitan ng 2024 at 2025 at ilulunsad lamang ito sa taong 2026. Sa madaling salita, walang Team B o reserve team na nakahanda para sa women's volleyball team upang mapalawak ang pool ng mga manlalaro. Kaya ang Lady Warriors sa ngayon ay masasabi nating nasa alanganin. Ang naging mas nakakabahala sa walang panalong termino ni Mendoza ay kung paano sila napagkaitan ng sapat na pondo para sa mahahalagang gastusin, mula sa mga araw ng pagsasanay hanggang sa mga araw ng laro. Ang Shakey's Fund na kinita ng women's volleyball team bilang bahagi ng path money mula sa preseason play ng Shakey's Super League ay inilaan para sa mga athletic programs ng mga kalahok sa UAAP at NCAA schools. Ngunit sinabi ng dating UA Athletic Director na si Ruque na ang Shakey's Super League Fund ay hindi eksklusibo na inilaan sa volleyball program. Ang Shakey's Super League prize money tulad ng anumang iba pang financial incentive na natanggap ng mga varsity teams at manlalaro ng paaralan ay napupunta sa tinatawag ni Ruque na Sports Development Fund. Lahat ng monetary fund na galing sa panalo ng sinumang team napupunta sa Sports Development Fund for future use, sabi dito ni Ruque. Sinabi ni Mendoza na humiling na ng pondo ang kanyang team noong Setyembre
2024, 3 buwan bago ibigay ang shaky Super League Fund at mga panahong nagre-retiro na si Roque, ngunit wala silang natanggap. Sa loob ng 2 taon na sinusuportahan ang Lady Warriors ng SGA, ang grupong pinamumunuan ni Lau ang nagbigay ng mga gastusin sa operasyon ng team. Maliban sa athletic scholarship, sakop ng SGA ang lahat. During that time, wala silang financial problem kasi ang SGA ang nagbibigay ng monthly allowance ng players at monthly salary ng coaches. I guess nag-pull out ang sponsor kaya nakat din ang allowances and salaries. Saan ito ni Roque? At isa pa, sakop din ng SGA ang mga pangangailangan ng team transportation, post-game recovery meals at maging ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng yelo at tubig. Sa kabila ng lahat, ang asawa ni Mendoza ay manganganak na. Pero nagpatuloy pa rin ito para matupad ang kanyang tungkulin sa kanyang mga manlalaro na nagtiwala at sumama sa kanya sa hirap at ginhawa kahit na sa kapahamakan ng kanyang dignidad. Yung asawa ko kasi that time, buntis siya. I needed to hold that job. Pero ang pinaka-importante ay yung mga bata na nagtiwala at naniwala sa atin na kaya ko silang hawakan at i-handle. Kaya talagang tiniis ko lahat kahit na buong pagkatao ko, inaapak-apakan nila. Saad ito ni Coach Alan Mendoza. Ang kwento ng UE Lady Warriors ay isang babala. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng patas na pagtrato, bukas na komunikasyon at sapat na suporta para sa mga estudyanteng atleta. Nagtataas ito ng mga tanong tungkol sa mga responsibilidad ng mga universidad at sponsor sa pagtataguyod ng isang positibo at protektibong kapaligiran sa palakasan. Ang kakulangan sa isang reserve team at ang limitadong scholarship slots ay lalong pinalala ang sitwasyon. Ang UE Physical Education Department ay hindi pa tumutugon sa mga tanong tungkol sa mga pinansyal na paghihirap ng kupunan. Ang kinabukasan ng Lady Warriors ay nananatiling hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kwentong ito ay nangangailangan ng isang masusing imbestigasyon at isang pangako sa pagprotekta sa kapakanan ng mga batang atleta. Ikaw, anong masasabi mo ukol sa isyong ito? May dapat bang managot